Magandang araw! Ngayon ay mapapakinggan natin ang buod ng nobelang Paglisad na isinulat ni Chinua Achebe na nagmula sa bansang Nigeria. Si Okonkwo ay isang matapang at respetadong miyembro ng tribong Igbo. Kinilala ang kanyang katapangan nang talunin niya sa labanan si Amalinze ang pusa. Lumaki siyang ikinakahiya ang amang si Onoka dahil sa pagiging mahina at tamad nito. Nang mamatay ang ama, ay nag-iwan pa ng malaking utang mula sa mga kanayon. Ipinagkatiwala sa kanya si Ikemefuna, ang anak ng lalaking mula sa kalapit na tribo na nakapatay sa babaeng Omofian. Ito ay habang naghihintay sila sa orakulo kung ano ang gagawin sa batang bihag. Sa payo ni Ogbuefi Ezeudu, hindi maaaring makialam si Okonkwo sa gagawing pagpatay sa bata, subalit siya mismo ang tumapos sa buhay ng ampon sa harap ng katribong Igbo. Lalong lumayo ang kalooban ng panganay niyang si Nyowe dahil sa nangyari. Naging simula iyon ng pagbabago kay Okonkwo. Nakaranas siya ng depresyon. Upang hindi matulad sa kanyang ama, humingi siya ng payo sa kaibigang si Obirika. Gumaan ang kanyang pakiramdam matapos silang makapag-usap. Isang araw, nabalitaan ni Okonkwo na namatay si Ogbuefi Ezeudu, isa sa mga leader ng kanilang tribo. Kaya't nagtungo siya sa bahay nito upang dumalo sa ginaganap na burol bilang pagpupugay sa matandang tagapayo. Ngunit isang trahedya ang naganap nang biglang pumutok ang baril niya at napatay ng di sinasadya ang 16 na taong gulang na anak ng yumao. Dahil dito, kailangang pagbayaran niya ang nagawa dahil itinuturing na isang malaking kasalanan sa diyosa ng lupa ang pagpatay sa kauri o kalahi. Ipinatapon siya at ang kanyang buong pamilya, saka sinunog ang lahat ng ari-ariang naiwan bilang tanda ng paglilinis sa kanyang kasalanan. Sa lugar ng kanyang ina sa Mabanta, nagtungo sina Okonkwo. Malugod silang tinanggap ng mga kaanak, lalo na ng tiyuhing si Okendu. Naging mapanakit si Okonkwo sa kanyang mga asawa. Tanging si Egwefi, ina ng tanging anak na babaeng si Ezinma, ang lumalaban sa galit niya. Sa loob ng 7 taon, si Obirika ang naging tulay ni Okonkwo upang malaman ang mga kaganapan sa kanilang tribo sa Umofia. At nang bumalik siya sa tribo, ang inaasahang mainit na pagtanggap mula sa mga Igbo ay hindi niya nakamit. Nag-iba na ang paraan ng pamumuhay nila. Ito ay dahil dumating ang mga misyonaryong nagpapalaganap ng bagong relihiyon sa pamumuno ni Ginoong Brown at ng interpreter nitong si Ginoong Kiega. Nagkasakit si Ginoong Brown, kaya pinalitan siya ng bugnuting si Reverend James Smith. Maraming taga-Umofia ang tumanggap sa bagong relihiyon, ngunit may ilang hindi sang-ayon dito kaya't nagkaroon ng pag-aalitan sa mga magkakatribo. Ang pagpapatupad ng mga labag sa batas na pamahalaan at kaibang sistema ng hustisya ay lumaganap sa kanila. Sumailalim sila sa pamumuno ng dayuhang komisyoner. Kalungkutan at pagkagalit ang nararamdaman ni Okonkwo sa mga pagbabago na nakikita niya na gawa ng mga puting kalalakihan. Hinikayat niya ang mga pinuno ng Umofia na magsagawa ng agresibong aksyon laban sa mga misyonero nang lapastanganin ni Enoch ang kanilang Egwogu.
Sinunog nila Oconquo at ng iba pang leader ng tribo ang simbahang itinayo ng mga dayuhang misyonero bilang ganti sa pagkitil sa espiritu ng kanilang mga ninuno. Ngunit, ipinadakip sila ng komisyoner at nagbiling hindi sila sasaktan. Ngunit, sila ay binilanggo, sinaktan, kinalbo at pinahiya ng mga puting kalalakihan. Nang makalayo, inakala ni Oconquo na nais ng mga katribo na maghimagsik, kaya't pinugutan niya ang isa sa mga dayuhang mensaherong lumapit sa kanila. Hinayaan ng mga Igbo na makatakas ang ibang dayuhan at doon nabatid ni Oconquo na hindi handa ang kanyang kaangkan para sa isang gera. Dumating ang komisyoner upang dalhin si Oconquo sa korte. Ngunit, natagpuan nilang nakabitin na ang katawan nito. Ang taong iyan ay kilala at tanyag sa buong nayon. Ngunit dahil sa kanyang ginawang pagpapatiwakal, matutulad lamang siya sa isang inilibing na aso. Wika ng kaibigan niyang si Obirika. Nawa ay wag nating gayahin ang buhay ni Oconquo. Lagi nating isipin na may katapusan din ang lahat ng problema. Nawa ay makasama ko pa kayo sa susunod nating aralin. Paalam!